Asks Boy Abunda. Vince, maraming salamat. Thank you din, Tito Boy, for having me. Sa pagdalaw sa amin dito sa Kaitana in Action. Thank you. Kumusta? No-overwhelm pa din ako hanggang ngayon since yung paglabas ng bahay ni Kuya. Sa lahat ng blessings, sa lahat ng opportunities. And I think parang, alam mo yun, nandun ako sa point na bawal ka magreklamo kasi hiningi mo yan. Ganun. Yun yung lagi kong iniisip na pagpagod ako sa sobrang dami ng work. Iniisip ko lang na pinangarap ko to, pinagdasal ko to, pagtrabahuan ko. So you've always wanted to be an actor? Opo. From the very beginning? Nung bata ako, meron friend yung mom ko na... Kasi dati kasi nagpo-football ako sa Lasal. And parang yung mom ng isang teammate ko na, bakit hindi mo TV commercial yung anak mo, ganyan. So, ako naman, sabi ko, go, sige ma, gusto ko yan, tara try natin, ganyan. And then hanggang sa nakakabook ako, ganon. And then nakilala ako ng mga ibang caster. Then parang nung time na yon, like, meron akong opportunity na makapag-going bulilit. Tapos sinabi ng dad ko na, so hindi ka na makakapag-aral, ganyan. So, sinabi ng dad ko na, stop! Hindi kaagad. Nagalit si dad kay mama noon na parang kailangan ko daw talaga tapusin yung school bago ko mag-artista. And ayun, luckily na nung pagdating ko ng college, tinanong ko yung parents ko, since pandemic din kasi noon, na baka naman pwede ko mapagsabay. Kasi online classes naman siya and parang yung workshops is parang online lang din. So sabi ko, kaya ko yan, mapagsasabay ko yan, ganyan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy lang talaga lahat ng opportunities, lahat ng stars nag-align. So parang meant to be talaga sa akin. The journey, if you were to describe the journey to where you are today, how rough was that? Mahirap, Tito Boy. Family ko, ever since, they've supported me sa lahat ng gusto kong gawin. Lalo na nung pumasok ako ng bahay ni Kuya. Masasabi kong mahirap kasi meron time sa career ko na pati yung family ko na apektuhan na sa trabaho ko. And siguro isa yun sa mga challenges na proud ako na nalampasan ko. What kind of challenges are these? Rejections? Anong klaseng hirap ang pinagdaanan mo? Siguro, first time ko lang din talaga na madaming mga sinasabi yung ibang tao about me. Lalo na nung pagpasok ko sa bahay ni Kuya na meron kagad bashing, ganyan. And I think, wala. Kasama lang din sa Hindi, but while it was happening, saan ka pinakapikon? Ano yung pinakagrabe na nasabi tungkol sa'yo na hindi totoo? Na-bully ako, ganyan. Oh. Na insensitive ako. Wala naman akong gustong saktan na tao. Gusto ko lang naman, parang lahat kami masaya dun sa loob ng bahay. But now you have a better understanding of how PBB works. Kasi nagbukas ang ating pag-uusap ngayon na ang dami rin namang mga blessings ang dumating sa buhay mo dahil sa PBB. Katulad ng walang katapusang trabaho. Walang katapusang trabaho, projects, brands. And I think, nakita ko din yung purpose ko. Sa blessings na nakukuha ko, mas meaningful to kapag na-share ko sa ibang tao. Okay. Sa karera mo ngayon, nasaan ka? Ang pangarap ko talaga is maging leading man ng GMA. Pangarap ko na to be one of the greats. Like Kuya Dong, Kuya Alden. And I think malayo pa ako sa goal ko na yun. Still have to prove more sa acting ko, sa trabaho ko. Huwag ko lang masyado siya madaliin. Time is on your side. You're young. Yes, and parang niniwala naman ako sa sarili ko na makukuha ko din yung pinapangarap ko. Are you having fun? Sobra. What are you doing right now? I'm doing Hating Kapatid with Cassie. And kakabalik ko lang din sa Encantadia.
Sangre. These are big projects. Yeah, and kasama din ako sa movie nila Dustin sa Love You So Bad. Yeah, so grabe talaga yung blessings ngayon and masaya lang din talaga ako. That's good. Marami ka ng pera. It comes with it, di ba? How's your money? Sa mga natatanggap ko ngayon, alam ko na kailangan ko maging smart sa money na pumapasok sa akin. Mas gusto ko mag-business, ganyan. So, mas lean towards ako dun sa ganung klaseng aspect when it comes to handling money. Inaalagaan mo ang pera mo. Anong indulgences mo? Anong mga bisyo mo sa buhay? Ang bisyo ko talaga, Tito Boy, mag-gym eh. Yun talaga yung ano, dun talaga ako nag-i-invest para sa sarili ko. And that's good for your health. Yes. Nagpapaganda ka rin ba ng katawan dahil sa pag-ibig? Gusto ko yung mga tao. Hindi naman, Tito Boy. Hindi naman ako nagpapaganda para sa pag-ibig. Kumusta na kayo ni Cheska? Okay naman kami, Tito Boy. Okay, nasaan yun? Nasaan yung okay na yun? Are you guys officially together? Ay, hindi po, Tito Boy. Ay, hindi pa? Hindi po talaga. Hindi po talaga, Tito Boy. Talaga, wala? Wala po. Pero did you talk about it? Or umabot ba doon o hindi? Parang chill lang kami na usapan na okay yung friendship namin. Pero wala kang nililigawan ngayon? Wala po, wala po. Pero hindi mo you're young. I mean, that's part of, you know, who you are. Nasa point din po talaga ako na na parang lahat ng bagay unexpected and I think parang nasa stage din ako na gusto ko mag-explore, adventure, ganyan, magpakasaya. Tama naman. So, para sa akin, like... Magpakasaya in a good way. Yes, in a good way. Yeah. Congratulations, you have Encantadia, you have Hating Kapatid. Ang dami, ha? Yes po. Oo, and all the other shows that you're doing, all the collabs, all the endorsements. Yes. And have fun. Just enjoy. And thank you for finding time to be with me here. Oo naman, Tito Boy. Oo, salamat. Salamat. Maraming salamat. Ang sarap panoorin yung journey ninyo. Oo. Ang sarap lang din, Tito Boy, na makapagkwento sa'yo. Oo nga. Oo nga eh. Kung meron kang itatanong sa akin, ano naman, bilang pagtatapos? Tito Boy, meron bang time sa career mo na madami ka nang na-interview na nagsisi kang itanong sa isang tao? Oo. Meron eh. You're not perfect. But I make sure that my regrets are... I process my regrets into the most important lessons I've learned in my life. So, my message to you, don't be afraid to commit mistakes, but to rise above them. Rise above them and move forward to becoming better. Maraming salamat.